And to the angel of the church of the Laodiceans write, These things says the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Makadto kita sa historical background. Historical background sa Laodicea. There is only one historic fact that seems to have a bearing upon this letter. Laodicea was the chief city of Phrygia, an extremely unprosperous city. It lay astride three of the most important highways of its day. Magamal gani ka stride, ara siya sa gitawag giya, nabutang siya sa gitawag giya nga sentro kag ara gid siya sa gitawag giya pangilid sa gitawag tatlo ka dagko nga highway sadto nga panahon. Kay balo kamo kung ang gitawag giya ang isa ka lugar ara sa may maayo nga dalan, considered siya prosperous nga dalan. It was a city of enormous wealth. Kagdayon imo makita, the city had three particular claims to fame. May tatlo siya nga nagakabagay gid nga magbantog siya. Number one, a financial and banking center. Giconsidered siya sa ancient time as gitawag financial and banking center. Imo makita ang isa ka gitawag nga lugar nga perti kadamo bangko, nagpaintindi na nga mainuswago na nga lugar. Imo makita a clothing manufacturing center. Ano nga klase sa bayo sang una nga panahon nga imo gikinahanglan pwede nimo ma-order dira sa Laodicea. Ikatatlo, the location of a famous medical school. Ara dira ang medical school renowned for eye salves which produce the ointment ni, daw bulong ni nga makapahagan-hagan sa imo mata kung may depekto ang imo mata. Entonces, ga-export ni sa sini nga mga butang. Pero tani sa nakita sa Ginoong Hesus, tani tungod kay ara ni sa gitog prosperous nga lugar. Imo makita iya prosperous man ang ila hilikoton sa pag-alagad. Pero ang nakapaami sa aton amo ni, ang pinakadako nga problema sa sini nga simbahan is the word lukewarmness. Ano ning word nga lukewarmness? Ano ni ang word? Kung imo makita ya sa personal letter ni Christ, what Christ see, the church and its member were neither cold nor hot. Sa personal letter ni Christ, not exactly what Christ see. The church and its member were neither cold nor hot. Ano ang kahulugan sa sining word nga lukewarm, kung lukewarmness? They were only lukewarm, half-committed, kagdayon, half-hearted.
Maghambal gani ka nga lukewarm, imo makita iya, hindi na siya komitado. Ito in spite of the prosperity, in spite of the advancement, economic advancement, sa kabuhi isa sining mga tao, ang pinakasubo, ang ilagin uyatan nga manggad, ang ilagin uyatan nga panalangin, nakahimo nga din, half-hearted, kag half-committed sila sa kausa sa pag-alagad. Everybody say amen. Posible gali, nga kung punan ka sa Ginoo sa mga maayo nga mga butang, bubuan ka sa Ginoo sa mga maayo nga mga butang, posible gid kaangay sa sining iglesia nga mangin divided ang imo pagtalupangod sa imo pag-alagad. Mangin mabuhinan ang imo pag-alagad. Nga ang word diri nga gigamit diri, hindi lang half-committed, kun half-hearted. Ang gigamit diri, ang word nga complacent, lethargic, self-satisfied, kag ang word nga indifference, kag neutral. Hindi nilahog-lahog nga word. Duha ka dictionary sa Bisayan dictionary ang akong gikonsulta. Kag I really surprised sa word nga complacent. Ang word nga complacent, waay pagpakabana sa Cebuano. Hindi, ano ning word nga sa Cebuano nga way pagpakabana? Waay pakialam. Everybody say amen. Kag ang ikatatlo imo makita, daw ay labot. Everybody say. Makita nimo sa Christianity, amo na eh. Sabi mo lang, kung ini nga simbahan, ang kinaiya tanan amo ni hindi ta kahimo sa kauswagan nga di naton makita sa sining simbahan. Plagpakan naton. Worse di nga batasan. Yes. Way ka pakialam, daway kalabot, way ka kapakabana. And that is the nature, and that is the characteristic, and that is the attitude of modern Christianity. Malapakan na ito na kita. Yes. Amo na nga si Christ siya, in reference sa iya ginhambal, why na siya repair sa patriarchs, prophet, apostles, kundi directly nga iyagin usisa ano ang problema. Tukay kung amo ni nga problema, maabtan ka sa Ginoo nga amo ni imo problema. Ari kasi di nga problema. Way ka pakialam, daway kalabot sa hilikoton sa Diyos. Ginoo na lang ang mahibalo sa aton. Plagpakan na ito na Ginoo. Yes. Tungod kay kung imo lang taon sa langit, mga tao nga ato sa langit, waay ni nga kinaiya. Everybody say. Kung tanaw ni mo si Noe, nangin committed sa kausa sa Diyos. Hindi ni mo ni makita nga kinaiya dito sa langit. Hindi na itong pagtungtuhon ang atong kaugalingon. Muna nga kung makita tani nga kinaya, hindi ta bagay malipay. Bagay ta maghibi. Nga. Kag amuni ang sakit sa modern Christianity.
Siling ka nga, basig dirilan ni sa aton, sa UCC. Libuton nimo ang tanan nga simbahan sa bilog nga kalibutan. Makita nimo ni nga problema. Damo ang nagka-problema sin. Kag kung may makita nimo nga mga tao nga may pakialam, may pagpakabana, may labot sa kausa sa pagpaidog sa ginharian sa Dios. Ina nga tao gitandaan na sa Dios sukad pas pagkatukod sa kalibutan. Kag ina nga tao may bahi na sa langit nun nga doon. Palakpakan nato na Ginos. Everybody say amen. Ikaduha, lethargic, hinay og nagduka, gituyo, gapangalagad nga gituyo, nagduka siya pagpangalagad. Ining word nga indifference, mas kulba bagini. Lack of interest and feeling. Hindi na interesado. Bisan ano ni mo motivate, hindi na interesado. Lack of interest. Lack of interest sa pagpangamuyo, lack of interest sa pagbasa, lack of interest sa pagdaya. Makita nimo ng isa lagi. Kita gani nimo nga magdayaw nga daway pakialam. Panang sa pangamuyo nga gapitok-pitok lang mata. That is the problem of the Laodicean church. Lack of interest, believe that religious activities are unimportant. Nagapati na nga ang reliyoso nga mga butang hindi na ni importante. Nagapati nga mas importante pa ang iya hilikuton sa iya lawas, hilikuton sa iya unod, hilikuton sa tanan niya nga activities kaysa hilikuton para sa iya kalag. Lapakan na ito na Ginoo. Hindi na sa interesado sa welfare sa iya kalag. Kung ari ni nga balatian, not everything will be affected. Everything will be affected. Kung ari ning indifference, kung ani nga kinaiya sa isa ka Kristohanon, everything will be affected. Maapektuhan ang iya pagsimba kag debosyon. Everybody say amen. Maapektuhan ang iya Bible study and prayer. Gakapektuhan ang iya preaching and witnessing, evangelization and mission. Hindi ko pagsugiri nga hindi maapektahan kung ara ni nga masakit. Palagpakan na ito na Ginoo. Maapektahan ang project kag improvement sa simbahan. Wa lang gitarget ti Ginisos, pero imo ako nagapati nga diin imo makita ara sila sa prosperous nga lugar, pero ako nagapati ang ilat sa building hindi gid maayo. Way katahom sa ila spiritual nga building sa improvement. Siguro nangarkilala ni. Amo na nga masiling ka nga. Hindi ko interesado sa Bible study, hindi ko interesado sa worship, hindi ko interesado sa 24/7, hindi ko interesado o si saon ginadto ko galingon. Basi may masakit pareha sa masakit sa Laodicean believers. Mabalibaran nimo, marasunan nimo ang tao. Pero ang penetrating eye sa Diyos, nagapabili ni nga hindi ni maminya, nagalantaw siya sa sulod sa imo tagipusoon. Palapakan na ito na Ginoo. Kagdayon, kung imo tanahon dere, sa biblical nga example, hindi na ni bag-o. Amo na nga pirti ka na lidyabol gid ang Ginoo. Tugog kay ining masakit sa Laodicean believers
Masakit na ni sa mga anak sa Ginoo sa ancient time. Masakit na ni sa isa ka tribo sa Israel sa nagligad nga panahon. Ano ang hambal? Sa Hosea chapter 7 verse 8, Ephraim, he hath mixed himself among the people. Kung isa gali ka Kristohanon, magsimpon siya sa common people. Kinahanglan siya nga mag-andam. Tungo kay mangin parihas siya sa kalanuunon nga wala na baliskad. Sa Bernes akong gipatindog, where is Riste? Riste, wala dire. Akong sa gipamangkot, what is the consequences? Madug tinapay ka. Anong consequences kung ang isa ka gitawag tinapay nga di mabaliskad? Hindi maayo kaunon. Palakpakan na ito. Posible nga batok ang pihak. Posible nga malasado ang pihak. Posible nga sunog na ang pihak. Posible nga din, way panaluto ang pihak. Amuni ang gitawag ya Laodicean Church. Imo makita iya ara sa tunga-tunga, yes or no ang kabuhi. Usahay yes sa Ginoo, usahay pud no. Kung kaisa laban ang no kaysa yes. Everybody say amen. Dayon, kung imo tan-awon diri, amo na nga kung ikaw Kristohanon, makigsimpon ka sa hindi Kristohanon, careful ka. Gitigom ni Ahab ang tanan nga mga katawhan sa Israel. The greatest confrontation of the Mount Carmel. Kagdayon sa dira nga naghambal si Elias ng siya. Nga, nagapabilin kamo nga limting in both sides. Nagakiang-kiang kamo sa inyo pag-alaga. Kung ang Diyos, amo ang gikilala ninyo nga Diyos, tuod-tuuran ninyo sa pag-alagad. Lakpakan na ito na Ginoo. Pero kung kumbinsido ka mo nga si Baal ang inyo alagaron, alagaran ninyo nga tuod-tuod si Baal. Nagpaintindi nga imo makita sa pagpangalagad sa Ginoo kung imo lang taon, why yes or no? Kundi kung ang Ginoo alagaron nimo, always yes. Palakpakan na ito na Ginoo. Always yes and amen ang pag-alagad nga gikinahanglan sa Dios. Pamati ka, eskugunta, pamati ka, nagatindog ako sa puwertahan kag nagapanuktok. Kung may makabati sang akong tingog kag mag-abri sang puwertahan, magsulod ako si abalay kag magakaon upod siya kag siya magakaon upod sa ako. Diidi gisulat. Gihimo ni nga sulwining text sa gitawag wala pa sa Ginoo. Amo ning ginaplastar sa mga evangelist panahon sa commitment nga din padawaton ang tao sa Ginoo nga buksan niya itagipuson. Pero ang primary motivational force nga gisulat ni hindi ni para sa mga pagano, hindi ni para sa mga unbelievers, para ni sa iglesia sa Laodicea nga diin nagakabuhi sa kakulangan sa ila pag-alagad sa Dios. Entonces ang ila attitude nga indifference, lethargic nga attitude, ang ila gitawag pagkagitawag lukewarm, nagtulod nga ang Ginoo ara na sagwa. Palakpakan na to na Ginoo. Hindi bala ang hambal sa Biblia nga imo makita iya duha kung tatlong magtelepon ara sa tunga. It refers to the presence of Christ sa sulod sa iglesia. Pero tan-awa bala nagsinggitan na sagwa ang Ginoo, pamati, nagatindog ako sa puwertahan. Ara na lang siya sa puwertahan. Ito says kon, ang kinaiya sa Kristohanon, nga din makita sa Ginoo nga kaangay sini, way na nang Ginoo sa sulod, ara na nasagwa. Pero ang nakanami lang sini kung imo lang taon na ton jotay.
to see the real force of this language, to see the real force of this language, we must remember, we must remember how disgusting and offensive their conduct had been to him. Kung ini yung kinaiya, bisan pa ang imo amos, di maluyag. Paubrahon ka, gatuyo ka, hindi ka interesado. Sa assignment nga gihatag sa imo, hindi ka interesado. Why amo nga magsustenir sa imo sa pagpaubra kag pagsweldo? Everybody say amen. Nga, kung amo ni nga gitawag gi kaluyahon, waay kumpanya nga magpaubra sa imo, waay asinda nga malipay sa imo, waay gitawag giya nga amo nga mahamuot sa imo, kung amo ni ang imo pagbinatasan. Kagkaangay kay Jesus, what happened in the physical realm is also happen in the spiritual realm. Imo makita ini nga kinay offensive ni saya. Hindi siya malipay sini nga. Bisan mapuno pang simbahan kung amo ni nga mga tao, hindi malipay ang Diyos eh. Baldado din nga mga tao, paralisado din nga mga tao, hindi ni mapuslan, useless din nga mga tao. Pero ang pinakanami, sini amo ning pirtigid pag-aprisar na kung sa Ginoo, palakpakan na ito na Ginoo sin. Ulo to, how disgusting and offensive their conduct had been to him. Yet, repeat after me, yet, he was willing, and his willingness manifest by continuous knocking. Palakpakan na ito na Ginoo. Tiyaw mo lang na. May amo bala nga subong sina nga makita mo nga gatinunto ka na sa imo obra, gasinggitan pa sa gwa, gapanuktok pa sa imo. Hindi na ni mahimo sa tao pagpaka na to na Ginoo. Kung masakit na tong tanan, kung ibalwiton ta sa tawhanon nga gitawag ya standard. Way na tao nga malipay sa imo sini. Just imagine, giprosper ka sa Ginoo. Gipanalanginan ka sa Ginoo, gibutang ang iglesia sa pinaka-prosperos nga lugar. Labaw sa iglesia sa Ephesus, Smyrna, Thyatira, Sardis, kag Philadelphia. Pero amo ning ikinaiya mo. Amo ning pagbinatasan mo. Kung ang Ginoo bitaw, hindi na magsustenir eh. Everybody say amen. Ulugtasan ni nga mga tao. Pero tanawan niyo ang Ginoo. Waay siya nagundang sa pagpanuktok palagpakan na ito na Ginoo. Isakto si Bilheimer. Siling pa niya si a libro nga gitawag ya Destined for the Throne, Destined to Overcome. Nagsiling siya, I considered myself as a very slow learner in the lesson of life. Gikonsiderahan ginako nga pirti ko kagago, pirti ko kaslow learner, pirti ko kabugo sa pagtuon sa mga leksyon sa kabuhi. Pero siling pa niya, dalayaon gid ang Dios, palakpakan nato na Ginoo. Nga diin, may Dios ko nga gialagad nga way nagsurrender sa akong pagkagago. Palakpakan nato na Ginoo sini. Waay nagsurrender sa akong pagkabubo. Waay nagsurrender sa ako kinaiyang way pulos. His willingness manifests by continuous knocking. Everybody say amen. Hindi ka magkumpiyansa. Hindi pag-abusari ang pagpanuktok sa Ginoo. Hindi pag-abusari ang iyakaluoy nga masulod siya kag maupod sa imo. Tungod kay si Salomon sa iya lingwahe, sa iya sinulatan, nagsiling gid siya. Proverbs chapter 1. Kung ang isa ka tawo gani nga manuktok, implies two things. Manuktok gani sa imo balay, may gitawag na nga, may purpose na siya nga nanuktok. Number 1, that we desire admittance. Gusto na siya musulod. Kay sirado ang pirtahan. Everybody say amen. Ikaduha, that we recognize the right of him who dwell in the house.
nanuktok na siya, kay di na siya kawatan. Girecognize niya ang imo right, ang imo katungod, subo nga tag-iya sa balay. Palakpakan na ito na Ginoo siya. Kagdayon, imo makita ya, to open the door for us or not. Ara sa iya, ang imo mahimo pagpanuktok lang, pagpanawag lang, ara sa tag-iya sa balay. Ang right, ang diretso, kung abrihan ka kag hindi, suno sa iya luyag. Everybody say amen. Everybody say amen. Imo makita nga sa kaluwasan in the pursuit of serving God, hindi niya gubon ang imo gitawag niya will. Hindi niya gubon. Hindi niya destroyon ang puwertahan. Ang ga-destroy sa puwertahan niya, hindi na Diyos. Kagdayan kung imo tan-aon dere, hindi niya paggubon ang imo right kag katungod subong nga tag-iya sa balay. Makahulat siya. Everybody say amen. Damo dire nga mga tao nga gihulat sa Ginoo hantod nakalambot sa pagdesisyon sa pag-alagad sa Dios. Way ginapilit sa Dios. Everybody say amen. Pero bulahan ang mga tao nga diin imo makita nagbukas sa ganhaan agod nga mangin kaupod ang Ginoo. Palakpakan nato na Ginoo. Kagday kun atong tan-awon dere. Malantaw ta. Anong hambal sa hulubaton? Nagapanawag sa sing mabaskog sa mga puwerta sang syudad. Ini nga gitawag pagpanawagan sa Dios. Kuan na ni, lapnagon na ni. Kag sabisan diin nga gintipunan sang mga tao. I really believe nga, da sa bulangan, kung sincero lang na ang mga tao, kapanawagan ang Diyos eh. Sa nightclub, kapanawagan ang Diyos. Diin nga pagtililipon, may tingog ang Diyos. Kag isa sa tingog sa Diyos, ari siya ginhambal si Apulong. Plapakan na ito na Ginos. Dayon, anong hambal dere? Versikulo, mga buang-buang, tubtubsan o pabala nga luyag kamo nga mangin buang-buang. Tubtubsan o pabala nga ang inyo pagyaguta sang ihibalo, hindi gid bala kamo matudloan? Tatlo ka question. Dayon, versikulo 23, magpamati kamo kung sawayon ko kamo. Gusto gali musulod ang Ginoo to kay gusto niya tudloan. Gusto niya sawayon. To kay ang hambal sa 17, ang iyag higugma, iyan na ginasaway. Siling pa sa Biblia, may amay balang nga gasaway siya bata. Di kun ang amay nga tawhanon gasaway siya bata, mas pa ang amay nga langit noon, palapakan na ito na Ginoo sa. Nagapanawag ako sa inyo sa pag-agda sa inyo nga magpalapit. Nagapanawag ako na magpalapit ka mo sa puwertahan, kagabrihan ko ninyo. Kagdayon, imo makita. Pero hindi ka mo magpamati. Wala ka mo magsapak sa akon. Wow. Dayon, anong 75? Wala nyo pagsapaka ang tanan ko nga mga laygay kag hindi ka muluyag magpatudlo sa akon. And that is the very nature of the Laodicean church. Gani kunyara ka mo sa hunta, arena. And that is the consequences kundi nimo abrihan ang Ginoo. Baskogon ta. Gani kunyara ka mo sa kahul-anan, kadlawan ko kamo. Wow. Dayon, magayaguta ako sa inyo kung mag-abot ang kakugmat. Dayon, 20. Kaangay sang mabaskog nga bagyo nga nagadalas sing mga kahalitan, kagyara ka mo sa pag-antos kag sa kasubo. Dayon, hari na,
magpanawag ka mo sa akon. Baliskad na. Everybody say amen. Ang nanuktok sa kuwa, ngaway sa paka, nagbaliskad na. Ang ari na sa sulod, ang nanawag. Imo makita ya, dahil kung pag manawag ka mo sa akon, hindi ako magsabat sa inyo. Anong gipanggas mo, amo ng anihon mo? Palakpakan na ito na Ginoo. And that is the word karma. Sa Hindo. Kinala may balota. Nga may pagpanawagan ang Diyos sa aton. Kinanglan, musiling kita, yes Lord. Kay kung kita na pong manawag, may posibilidad nga sa kasakit katama kung siya magsiling no sa aton pagtawag. Ulit tabla na. Kung magpanawag kamo sa akon, hindi ako magsabat sa inyo. Kung kamo magapangita sa akon diin, bisan diin, hindi na ninyo ako makita. Versikulo 30. Kay gihikaya ninyo ang ihibalo, kag wala gi kamo magtahod sa Ginoo. Hindi ko gi kamo luyag, hindi gi kamo luyag magpalaygay sa akon, kag wala ako magsapak. Wala kamo magsapak sang akon pagsaway sa inyo. Wow. Subo ide. Subo ni sa mga tao na nagapabilin sa unwillingness nga area. Pero wisdom ni sa mga tao nga din sa sulod sa tagipusoon. Hindi kabatas nga ang Diyos na di niya gialagad, hindi niya pagsapakon. Palakpakan na ito ng Ginoo. Dayon, kung imo tan-awon dire, makadto kita sa title ni Christ. Iya titulo nga ginhambal. Mabalik kita sa teksto. Anong hambal? To the angel of the church of Laodicean, write, these things is the Amen. Ang naghambal si kabay pa. Dayon imo makita iya, the faithful and true witness. Kaduha nga title niya, the faithful and true witness. Ikatatlo, the beginning of the creation of God. Ano ni ang buot ipahangop sini? Ang word nga amen, one that is steady. Amo na nga, kung maghambal ta, repeat after me. Let us sing this closing paragraph sa pagsimba, the triple amen. Amen, amen, and amen. Nagpaintindi nga nag-acknowledge ta nga ang Diyos nga aton gialagad, steady ni siya sa pagsagod sa aton. Plakpakan naton. Everybody say amen. Hindi ka magkanta triple amen kung ikakaintindi. Nagpaintindi niya nga steady niya ang pagsagod sa imo. Bisag waay ka na diri sa simbahan, bisag adto ka na sa imo balay, waay sa kakambyo, unchangeable sa in all His purposes and promises. Palakpakan nato na Ginoo. Ang iya promesa wala ni gaminyar, steady ni para sa imo, kagway ni gabalhin para sa imo ikayo. Ano mang matabo sa imo? Hilantan ka man, o anong matabo sa imo, o kwaon ka na sa Ginoo, waay sing gitawag ya gaminyar ang promesa sa Dios kay ang hambal ni Ginisos. Imo makita hindi kadlo kay nagapatay sa lawas kay hindi na makapatay sa kalag. Kadlo kay ang makapatay sa kalag kag lawas dito sa impierno. Kag kita na hadlok sini makapatay sa kalag kag lawas nga mo ang Dios. Amo gani na to kay garespeto ta sa Dios, hindi ka magkadto sa impierno to kay sa buhi ka pa ang Ginoo ang nag-uyat sa imo kabuhi. Palakpakan nato na Ginoo. Dayon, ano ning hambal diri ikaduha nga title? Ang ikaduha, faithful and true witness. Karon niya sa korte, padamo-damo testigos. Damo testigos. Palagting-lagting abogado. Nga, ang nag-hearing sa inyo, hindi all-knowing. Everybody say amen.
Way kalibutan sa sugod kag sa katapusan. Nga gipahambal ang kistigos, gipahambal ang gitawag ya plintip, gipahambal ang gitawag ya nga ang ara sa persecution nga side, tungo kay gina-analyze sino ang isakto kag matuod. Nga, ang huwis nga naghearing, waay sa akto sa pagkatabo. Amo na nga may excuses, may alibi, may reasoning, may logic na nagakatabo. Pero tandaan mo ni, si Christ, huwag kinalan witness. Kahibalo siya sa natabo sa imo kabuhi. Palakpakan na ito na. At the time that you stand in the judgment seat of Christ, kahibalo siya sa imo pagkatao. Sa pizza sa imo pagkatao. Kahibalo siya sa imo gikaon, kabalo siya sa imo gilagawan, kabalo siya sa sikrito mo tanan sa kabuhi. Kag kahibalo siya, giano mo pag-alagad sa dira nga nag-alagad ka sa Diyos. Palakpakan na ito na. Muna nga, ang mga manug-alagad nga totoo, waay isa katingog nga mabatian sa dira nga din imo makita siling panigid ni Jesus. Imo makita bisan sino nagatuo sa akon. Gilito na siya. Halin sa kamatayon kapag hukom pagkadto sa kabuhi. Palakpakan na ito na Ginoo. Nga, ano ang pinakatakom nga pulong nga imo mabatian? Sa dira nga magkitaay kamo sa Ginoo. Kag ina-imit lang gina sa Ginoo because it is repeated again and again in the scriptures. Inang word nga, good, repeat after me, good and faithful servant, enter into the joy of your master. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo nang mabatian mo. Amo nang mabatian. Amo nang mabatian ta kung kita matutong sa pag-alagad sa Diyos. Nga, the faithful and true witness whose testimony of God to men ought to be received and fully believed. Amo na nga siling pa niya kay Pilato, nagkariko to testify the truth. Nagkariko agud ipamatuod, ipahayag, iexplikar ang kamatuoran. Kag nagsiling si Pilato, what is the truth? Dahil lakat. Kaya kung namati lang si Pilato, hindi sa kadesisyon, hindi sa hindi mo. Nagapati ko mapatay man ang Ginoo sa cross, pero hindi naghalin siya kamot. Nga, hambalan gid siya ni Ginisus mo. Kasi Ginisus ya, imo makita iya, ang iya pagkari sa kalibutan, agud ipahayag ang kabubuton sa Dios. Kag itestimony ang Dios, ang matuod nga nature kag kinaiya sa Dios para sa aton. Palakpakan nato na Ginoo. Ito siya ang gitawag balido nga gitawag maghambal na tungod sa Dios. Ito kay siya ang anak sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. He came forth from the very bosom of the Father. Hindi ko ninyo pag-intuan. Ang inyo bata kay balo na sino anong kinaiya mo subong amay. Hindi na masugiran imo bata sino ka. Na imo makita ya ara na siya adlaw upod sa imo. Ang Ginoong Hesus siya imo makita kun lang taon nimo dito sa Book of Wisdom. Makita nimo siling pa dito sa pre-existence niya sa way pa siya na tao sa pasungan nagsiling siya. Ako ang adlaw nga kalipay sa amay. Palakpakan na ito na Ginoo. Siya ang adlaw nga kalipay. Entonces, ang iya ginhambal na tungod sa Dios para sa aton, nagakabagay gid nga patihan naton. Amo na nga imo makita ang hambal sa Biblia, ako ang dalan kamatuuran kakabuhi. Wala si makalambot sa amay kundi paagi sa akon. Nagpaintindi, imo makita hindi ni mahambal ni Buddha, hindi ni mahambal ni Zoroaster, hindi ni mahambal ni Confucius, hindi ni mahambal sa mga religious leader. Exclusively ang makahambal sini ang anak sa buhi nga Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Entonces when you form an attachment to the personality of the Son of God, siguro ang imo lalambuton. Palakpakan nato na Ginoo. Nga halin sa ibabaw, nanaog siya to testify ano ang Diyos dito sa babaw. Everybody say amen. Amo nang he is a faithful witness.
Yes. Siya ang tuod nga saksi. Na, waay sa gabinutik. Pero ini ikaduha amo ni. Ikaduha nga testimony. Repeat after me. And whose testimony of men to God will be fully believed and regarded as true. Siya pod ang mag-testify sa imo pagkadto sa Dios kung sino ka. Pagpakan nato na Ginoo. Ito sis kung maariglar mo lang ang imo relasyon kay Kristo Jesus, hindi ka magkabalaka sa Dios. Plansado ang imo relasyon sa Dios. Kay hindi siya magbinutig sa imo nahimo para sa Dios. Pagpakan nato na Ginoo. Hindi siya magbutig sa imo nahimo. Kahibalo siya sa imo paghatag, kahibalo siya sa imo sakripisyo, kabalo siya sa imo pagsimba, kabalo siya sa imo pagpangamuyo, tungod kay ang imo pagpangamuyo kag pag-alagad nagaagi sa iya. Pagpakan nato na Ginoo. Amo na nga imo makita ang tanan nga pagpangamuyo ginasiliuhan sa ngalan ni Ginoo. Kay kung hindi siliuhan sa ngalan ni Ginoo, hindi na madawat sa amay. Pagpakan nato na Ginoo. Kuha na to na punto dire. Then ini ikatatlo, the beginning of the creation of God. Kabalo ka mo sa Genesis? Kung imatanahon sa Genesis, sa sinugdan, amo ang Diyos. In the beginning, God. Tanawa bala? Islan bala naton ang Genesis, islan naton ang God. Ito kay Diyos magini si Ginisos, hindi gini matabo nga hindi Diyos. Kaya way pa ko kakita karabaw nga namata kanding. Way pa ko kakita manok nga nagbata gitawag tukmo. Amo na nga ini mga tao nga nagsiling hindi Diyos. Ambot di na ibutang sa Ginoo. Nga, Diyos ya kay anak sa Diyos. Palakpakan nato na Ginoo. Muna siling pa niya, anong gimbangdan ninyo nga inyo ko batuhon? Inyo ko batuhon? Siling ang mga parisiyo kag iskriba, tuki ikaw nga taho ka, nagpaka-Diyos ka. Siling ang Ginoo nagkot sa Salmo. Siya, way ka po kabasa sa hambal ni David, nga ang Diyos mismo nagsiling, kamo mga Diyos. Ikilala bagan isa Diyos ang naabtan sa pulong, ini pa ang rason sa kreasyon nga amo si Kristo Jesus, hindi Diyos. Pagpakan na ito na Ginoo. Pero anong naglagaw ka? Ginapapati, hindi Diyos. Kagda mo gapati. Damo gapati. May ministro nga nagsiling ko, gilodjik ko niya, sinisya. Kung nakamugali na, ang anak si Ginisos, Diyos, kay ang iya amay Diyos. Ang anak kali is gobernador po. Layo na pare ang imo logic. Ang pagkaamaya, hindi ni rangko, pagabutuhan. Kung anak kani ka, natural na, nga imo na panubli sa imo amay. Pagpakan na ito na Ginoo. Amo na nga, the beginning of the creation of God. Kung imo lang taon sa Genesis, in the beginning, God. Kung isla nimo ang word nga God kay Jesus, mabasa nimo ang Genesis chapter 1, in the beginning, Jesus. Palapakan na ito na Ginoo. Entonces, kung siya ang beginning sa gitawag ya, to know your beginning, you need to know Christ. Repeat after me. To know your beginning, you need Christ. You need to know Christ. Palakpakan na ito. Kung gusto nga, isakto ang imo sugod, kilalaha ang Ginoo. Palakpakan na ito na Ginoo. Kaya mo makita, may mga tao nga hindi na isakto pagsugod. Nagpati ng halin sa unggoy. Nagpati ng halin sa single-celled animal. Halin sa amoeba. Nga,
waay siya, hindi siya kaintindi sa panugod to kay way sa relasyon kay Kristo Jesus. Malapakan na to na Ginoo sini. Pero kung may relasyon ka kay Kristo Jesus, makabalo ka sa imo sugod, makabalo ka sa tunga-tunga, kag makabalo ka sa imo katapusan. Malapakan na to na Ginoo. Pwede nimo mainto ang tao, pero ang Dios siya hindi nimo mainto. Kahibalo siya sa imo pagpungko, kabalo siya sa imo pagmata, kabalo siya sa imo pagkatulog, nga nagakabuhi ka para sa iya. Palakpakan naton ang Ginoo. Dayon, to know your beginning, you need to know Christ. Everybody say amen. Hindi bala? Nasa dira may relasyon ka kay Kristo Jesus, damo ka nahibalan sa imo pagkatao. Nakahibalo ka nga ikaw makasasala. Nakahibalogan, nagsugod ang imo kabuhi da sa paghinulsol ka pagtuo sa Kagdayon tuloy-tuloy na nag-establish ka intimacy. Kag dira sa intimacy mo kay Christ, dira nagsugod ang imo kadalagan subong nga Kristohanon. Lapakan na to na Ginoo. Makanto kita. Makanto kita sa duha ka parte. Makanto kita sa 20. Nagatindog siya mo. Pamati ka, nagatindog ako sa pirtahan, kag nagapanuktok. Duha ka parte. Si Jesus nga nagapanuktok, kag nagtawag. Kag kita nga ara sa sulod, nga amo ang mag-abre. Everybody say amen. Let us contextualize the issue. Na din, kung may pirtahan ta adto sa guwa si Ginisos, nagatuktok siya. Kag kita nga ari dire, kita ang magbukas. Palakpakan na to na Ginoo. Kung ikaw magbukas sa pirtahan, kung ikaw nagpungko, mahimuon ka? Wala. Mahimuon ka. Kung ikaw nagpungko sa sulod, matindog ka, kag din maglakat ka, makadto ka sa pagbukas. Everybody say amen. Hindi nimo ni magikon. Kaysa sini nga panahon, way pa remote control nga pirtahan. Karon niya, may mga remote control na. Kagdayon imo makita ya, ano ang hambal niya kung makadesisyon ka na sa pagbukas? Ano ang benepisyo mo sa pagbukas? Basahon ta. Kung may nakamakabati isang akong tingog, kag mag-abre sa pirtahan, baskong ta, magasulod ako sa iya balay. Dayon, kag magaupod sa iya, kag magakaon upod sa akon. Wow, plagpakan na to ng Ginoo. Kahibalo bla ka mo nga sa aton kultura kag sa kultura sa Hudyo. Kung ang isa ka tao gani, mag-upod na sa pagkaon, may partnership na sila. Lapakan na ito na Ginoo. Everybody say amen. Kung maupod ni mo ang imo asawa, maupod ni Bal si Queenie, maupod ni Tutarok si Dahilin, maupod na kon si Bukay sa pagkaon. Nagpaintindi na nga partner ko na siya. Lapakan na to na Ginoo. Everybody say amen. Ato ni konon, let us clarify the issue. Entonces, gusto ang Ginoo nga diin pasudlon siya agod mangin imo partner. Palapakan na to na Ginoo. Everybody say amen. Gusto siya nga din mangin gitawag nimo ko partner mo siya.
gusto siya nga manginlabot nga ang iya project mangin imo kag ang imo project mangin iya. Palakpakan na to na Ginoo. Hindi bala kung partner ka mo, 50-50 ka mo. Everybody say amen. Yes. May decision making ka mo, ginakonsulta nimo imo partner. Amo na sa mga tao nga di nakaintindi sini kag nagbukas na, imo makita iya, ginakilala niya ang iya partner. Palakpakan na to na Ginoo. Ang pag-intra sa 24/7, ang aton debosyon, ang aton gitawag yung pag-prayer meeting, ang aton pagtari, nagkilala ta nga. Way ta nag-isahanon, may partner ta. Palakpakan na to na Ginoo. Everybody say amen. Dayon imo makita ikaduha ang sa kultura naton kag sa Hudyo, imo makita ang pag-upod pagkaon, it is design of principle. Palakpakan na to na Ginoo. Kay kung kaaway mo na, hindi mo na iupod pagkaon. Kung maupod mo na, hiluan mo na siya. Everybody say amen. Imo makita ang mga tao nga nagakalipay sa pagkaon tungo kay iya na abyan. Yes. Kung abyan gani nimo, amo na ang katapusan nga revelation sa Christianity nga ginhambal sa Ginoo dito kay Abraham, siya dugi kaklaro. Silang ang Ginoo, Abraham, mangin abyan ka na nako. Primero nagpadayag ang Dios sa iya, subong isa ka Dios nga makagagahom, nga nagkuha sa iya dito sa Mesopotamia. Kang nagdala siya sa Promised Land. Nagpadayag ang Dios sa iya nga Juba Nisi, the God that provides kung way ko nagsala. Giprovidean siya sing bata, bisan pa nga hindi nakabata si Sarah. Pero sa nagkatigulang na si Abraham, nagsiling ang Ginoo, ikaw mangin abyan ko na. Way sikrito nga hindi nimo mahibalaan sa akong plano kagatuyon. Siya ang una gipahibalo nga laglagon ang Sodoma kag Gomorra. Kag siya ang nag-intercede nga hindi maano ang Sodoma kag Gomorra. Siya ang rason tong kay abyan sa Dios, ang laglagonon nga hinablos niya nga silot na luwas tungod kay alungay ni Abraham nga din ispir silot sa kalaglagan sa Sodoma kag Gomorra. Ito sis kung abyan nimo, makaayo ka. Palakpakan na to na Ginoo. Ito sis tungod kay ang Dios siya imo abyan, gaupod siya sa pagkaon upod sa imo, gapangamuyo ka antes magkaon, imo makita may giayo sa imo kag may giayo man ka sa iya. Palakpakan na to na Ginoo. Everybody say amen. Hindi mo lang ang giayo na to sa Dios. Ginoo, palambot ako 2022. Nakalambot ah. Palakpakan na to na Ginoo. Pwerte nga pamalatian sa 2021. Pwerte nga inimnanay sa bulong. Just think it over and over again. Hindi ka magsilinga. Kung kayo mag-inom ko nga bulong, nakalambot ko no hindi. Damo pa. Ginantang pang giinom nga bulong sa iban, pero way kalambot 2022. Palakpakan na to na Ginoo. Pero nakalambot ka, tungod kay gusto ang imo abyan nga diin makaayo ka saya. Amo na nga ang hambal sa true friendship can only be known in time of misfortune. True friendship. Kaya ang nabaw nga friendship ya, imo makita iya, kung ara na sa haruhaya, ara na, pero kung panahon sa kalisdanan, pangitaa ang matuod mong abyan, kay makita mo siya. Kag ang Ginoo ya matuod gining abyan, kay kung ara ka sa masakit, makitaan mo siya. Ara sa kapigaduhon, ara siya. Ara sa kadisgrasyahan, ara siya. Ara sa kalalatan, ara siya. To kay matuod siya nga abyan. Palakpakan na to na Ginoo. Ikatatlo, imo makita iya, ang gitawag iya, ang pagkaon, ang pag-updanay upod sa pagkaon, nagpaintindi na sa hanuot kag paghigugmaay nga relasyon. Ulit na. Ang pag-upod pagkaon, may pinag-isahan kamo nga nagigugmaay kamo sa isa't isa. Palakpakan na to na Ginoo. Dayon,
sa sumari, kung mag-upod ka mo pagkaon, may pinagsamahan ka mo. Plagpakan na to na Ginoo. Kung si Christ kaupod nimo sa pagpangamuyo, kung si Christ kaupod nimo sa debosyon, kung si Christ kaupod nimo sa prayer meeting, kung si Christ kaupod nimo sa 24/7, ang punto diri nga hindi mapanghiwala, may pinagsamahan ka mo ni Christ. Wala si Christ sa guwa. Kag malantaw tayo tayo sa sumari. Pamati, nagatindog ako, upod ako sa papangaon. Versikulo 21. Ang mga nagadaog, papungkuon ko sa akong tupad sa trono. Palagpakan na ito na Ginoo. Subong ako nagdaog, kag karon nagapungko sa tupad sang akon amay sa trono. 22. Gani, ang may mga dalunggan magpamati sa ginasiling sa Espiritu sa mga iglesia. Palagpakan na ito na Ginoo. Kag ang pinakanami sa 17, kung kaupod nimo, ining masakit nga complacent, initanan, mabulong nimo. Nagsiling, manggaranon ako. Ha? Manggaranon ako kag may madamo nga pagkabutang. Dayon, sila niya, wala sing makulang sa ako. Ha? Sa iya evaluation niya, way nakulang. In his personal evaluation, way sa kulang, kumplito siya. Pero tanaw ba niyo? Ang panglantaw niya si ako galingon, kag ang panglantaw sa Diyos lain. Everybody say amen. Tandaan ta gini, nga din, may diferensya ang pag-evaluate mo sa imo ko galingon, kag sa evaluation nga iyan sa Diyos. Okay. Anong evaluation siya? Basahon ta. Pero, wala ka makibalo. Kung daw ano ikaw, ka makaluloy kag kailo. Imol ka? Imol ka. Manggaranon ka sa imo personal nga pag-evaluate, pero ako kung maghambal, imol ka. Dayon, wala sing bayo kag bulag. Ang imo gisaligan nga bulong sa mata, pisikal na. Ang imo gitawag nga gisaligan nga pakturi sa gitog bayo, material na. Ako mag-evaluate nga din ang bayo nga isukso sa imo, hindi bayo nga hinimo sa tila, kundi bayo sa pagkamatarong na ginaman na konseyo. Ito sis ko pasudlo nimo ang Ginoo ya. Buligan ka niya. Sugiran ka niya sa way nimo nahibal-i sa imo. Everybody say amen. Amo na kung magbasa ka sa pulong sa Diyos, sugiran ka sa kulang. Hindi ka lang magpatikal-tikal. Hindi ka lang magpahambog. Sugiran ka kung ano ang kulang. Kag ang isugid sa imo, may witness ni. May mag-abot sa imo, kabuhi nga mga tao, nga magpaintindi sa imo, nga ang imo nabasa, amo kasi na. Everybody say amen. Everybody say amen. Dayon, kung imo lang taon, ka-18, gani, natiyaw mo lang ang Ginoo. Kung imo lang pasudlon, gani nagalaygay ako sa imo. Nagalaygay ako sa imo. Sa pagbakal sa akon sing puraw nga bulawan, agud magmanggaranon ka. Palapakan na ito ng Ginoo. Kay balob lang ka mo magkautoran ari. Idimetafor of wealth. Si Apostol Paul naghambal sini. May 3 ka pundasyon. Siling pa niya, kahoy, dagami, kag uhot. Kahoy, dagami, uhot, bulawan, gitawag ya silver, kag precious stones. Precious stones and gold. Ako na nanahambal. Ining gitawag ya dagami, kahoy, kag uhot. Makita mo na disduta. Lagaw ka, arang uhot. Makita mo, arang dagami. Makita mo, arang kahoy. Pero kung maghambal gani,
precious stones, silver and gold, hindi na nimo makita, kaliho na idalong sa duta. Muagi na proseso. Muagi na proseso. Dito ko sa Mindanao, imo makita iya nga, muagi na. Ang gold rush siya, muagi na sa firing na. Lutuon na sa purifying. Lutuon na sa purifying pan, kagdayon, kalayuhan na. Hindi lawag-lawag ang proseso. Yes. Ito sis, paghambal sa Ginoo sing gitawag ya bulawan, imo makita gusto siya nga. Tugtan mo siya sa pagkali, may kalihon sa sulod sa iyo. May minahon sa sulod sa iyo. Ano ning minahon sa sulod sa akon, sa inyo? Ang aton pamatasan, lapakan na ito na Ginoo. Joint venture ni ikaw kag ang Diyos. Imo ni sa partner. Amo nang hambal diri. Pabaklon ka sa puraw nga bulawan, magbakal kasing puti nga bayo. Na kag dayon isuksok kag itabon sa imo makahuluya nga pagkahublas. Magbakal kasing bulong para sa imo mata agod nga makakita ka. Wow. Tatlo kapag kinahanglan na. Just imagine. What a wonderful Jesus. Amo na nga kon may relasyon ka sa Ginoo, wala ka nang hahanapin pang iba. Why ka? Wala. Ara ang kumplito. Maghambal gani ka, pagbakal, nagpaintindi na may presyo. Amo na nga, may gitawag diri sa aton, gitawag ya panic buying. Everybody say amen. Ano nang panic buying? Ang mga gitawag ya may kwarta, kapanik na, pero gabakal. Everybody say amen. Pero ang ay kwarta, gapanik na, pero way ibakal. Sa Christianity, amo ni, there is always a price to be paid. May bayaran ka. Everybody say amen. May bayaran ka. Ulit na. Kung hublas ka, kung gitawag yan nga imol ka, kung bulag ka, ara ang bulong kay Kristo Jesus. Palagpakan na ito na Ginoo. Ara ang tanan nga gikinanglan mo. Kung masiling ka, daway pa ko nakita sa espiritu kanon nga kaintangan na kon. Daw nga akong makita, daw material lang. Daw di pa ko kakita sa pagkinanglan mo sa kong kalag. Padayon lang. Iupod lang Ginoo. Iupod lang. Bayri lang ang presyo. Makita mo. Hindi lang ang material nga butang nga imo pagkinahanglan. Kundi makita mo ang pagkinahanglan sa imo kalag. Palagpakan na ito na Ginoo. Yes. Sige, Jesus naghambal. Gadi na isa kagitawag niya. Nagbugana ang kabuhi sa isa katao. Nagsiling siya. Siya ay kalag. Sino siya kalag? Kalag. May madamo ka na nga pagkaon. Mga lipay ka. Mag-enjoy ka. Kay may madamo ka na nga supply para sa imo. Siling ang Ginoo. Hoy, buwang-buwang. Way ka kahibalo. Nga karon sa gabi, kwaon ko ang imo kalag. Kag sin-o man ang magkaon sa imo ginpreparar. Everybody say amen. Everybody say amen. Sino ang magkaon sa imo ginpreparar? Kag dayon nagkonklusyon ang Ginoo, amo ning kahimtangan sa mga tao
nga manggaranon sa material nga mga butang, pero hindi manggaranon sa kabubuton sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Way nagsiling ang Ginoo nga hindi ka mag-angkon sini nga mga butang. Ang Laodicean nga church ya, hindi upos ang Ginoo nga dinara sila sa prosperity. Ang giupusan kagireklamuhan sa Ginoo kay ang prosperity nga ila na angkon nagpaluya sa iya relasyon sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Imbes nga ang kadalagan, ang prosperity, ang breakthrough, ang tanan nga mga butang nga din ila na experience nga ginhatag sa Dios, magatulod ni sila sa tuman pa nga pag-alagad kapag serbisyo sa Dios, nalain ang direksyon. Nangin half-hearted, nangin half-committed, nangin kiang-kiang sa pag-alagad sa Diyos. Yes. Sabi mo lang ang plano sa Diyos. Ginambal na kon sa akon, isa sa aton utod. Basa na kon saya. Kay balo ka bala nga ang Kristohanon bagay siya magkalipay. Wala pa ka na to na Ginoo. Ikaw balabasa, gipabasa na kon saya ang sulat ni Apostol Paul kay Timothy. Iya gibasa. Ang nabasa mo ni. Manginbulahan ka. Repeat after me. Manginbulahan ka sa sini nga kabuhi kag sa palaabuton. Palapakan na to na Ginoo. Hallelujah. Amo nang diferensya naton sa gitog mga unbelievers. Bulahan sila karon. Bugana sila karon. Pero hindi sila bugana sa palaabuton. Nga, waay sila relasyon kay Kristo Jesus. Palakpakan na ito na Ginoo. Kaangay sila sa rich man, sa parabol ni Kristo Jesus. Maayo ang pagkaon. Maayo ang bayo. Pero imo makita ya. Nag-anto sa pihak ng kabuhi. Siling ko sa atong utod, pili ako no. Gusto ka nga mangin tawhay ka, manggaranon ka, milyonaryo ka, ara sa imo ang tanan nga mga butang, pero pirituhon kag barbikihon ang imo kalag. Ikaduha nga pagpili, gusto ka mangin pareha kay Lazaro nga nagkaon sa mumho, nga nagkalataktak sa lamesa, pero luwas. Daw hindi po siya. Ingko diri kagid sa ikatatlo. Ano ni ikatatlo? Manginbulahan ka karon, to kay saguron ka sa Dios, manginbulahan ka sa palaabuton. Palapakan na to na Ginoo. Amo ng plano sa Diyos sa aton kabuhi. Amo ng plano niya sa mga taga-Laodicea. Galing kay nangin bulag, nangin hubla sila, nangin self-deceive sila. Pero ang nakaayo lang kay padayon ang Ginoo nagapanuktok kag dayon. Nagapasalamat ang Ginoo nga may mga katawan nga nagpasulod sa iya kag dayon. Nangin madinalagon ang ila kabuhi. Palakpakan na to na Ginoo. Ang sulat ni Christ sa Laodicean Church, hindi to destroy sa Laodicean Church. Ang ato na pamatian karon is not to destroy us. Ang ato na pamatian kanon, it is an awareness nga may mga butang pa nga klaruhon, may mga butang pa nga himuon ang Ginoo sa tagsa sa aton kabuhi. Palakpakan na to na Ginoo. Pero maka-intervenir lang siya if we are willing to pay the price. Palakpakan na to na Ginoo. Kung willing ta nga magsiling, yes.